morning everyone! Welcome back here at Calon's Farm. My name is Dan Calon, ang inyong tour guide sa agrikultura. So today, samahan nyo ako ngayon dito sa farm for our morning chores. So tara, simulan na natin. Let's go! So yan, nagsisimula yung araw natin dito sa farm sa pagpapakain ng mga RTL chickens po natin. So, halika kayo. Samahan nyo ako magpakain ng mga manok natin. So ayan, pag nandito tayo sa manuka, ang una kong ginagawa mga idol ay dinidrain ko yung tubig. Ayan, drain natin tubig. Ayan. So dinidrain ko yung tubig para mamaya magbibigay tayo ng vitamin sa ating mga alagang manok. So, pakain muna tayo, samahan nyo ako. So shoutout po tayo sa random subscriber natin, si Kenjin Florsanag. Happy farming daw from Palawan po. So shoutout sa mga tropa natin sa Palawan, mga idol natin dyan. Shoutout po sa inyo. And sa mga gusto pong magpa-shoutout po, comment lang po kayo dyan sa ating comment section. So enjoy watching. So, sagot lang tayo ng mga common questions sa pagbibigay ng pagkain. Ilang grams po yung binibigay natin pagkain? So, yung binibigay natin pagkain is 105 grams to 110 grams per bird. So, out of 480, nasa more than 1 sako, no, yung ating napapaubos sa kanila everyday. So, ayan mga idol, tapos na po tayo magpakain ng mga ating RTL chicken. So, ang susunod na gagawin naman natin ay maglalagay tayo ng ipa ng palay dito sa kanilang ipot. So tara, lagay muna tayo ng ipa ng palay. So bakit tayo naglalagay ng ipa ng palay? Para ma-prevent natin yung mga masangsang na amoy at saka paglaganap ng langaw, ano? So yung langaw, yan ang pinaka-iniiwasan natin, no? So hindi man maiiwasan na walang langaw, pero ma-minimize man lang natin yung kanilang numbers. So alam nyo ba mga idol na itong ipot ng manok ay napakataas ng fertilizer content na to. Isa itong organic fertilizer na napakahalaga sa pagtatanim. So ayan, nalagyan na natin ng fresh na ipa ng palay yung ating ipot, no? So and after 3 days na naman tayo ulit bago maglalagay niyan. Then after 3 days kakalikayin natin yan, no? Para ma-aerate natin at mapibilis yung decomposition ng mga ipot. Para mas madali nating malagay, nilalagay namin sa sako. Tapos gagawin naming future fertilizer dito sa ating mga tanim dito, no? Sa mga niyog natin, saging, mga fruiting trees at marami pang ibang pananim. So ayan, tapos na yung pagbibigay natin ng patuka sa ating mga RTL chicken. So mamaya naman ang chores naman natin, mga alas 10. Then papalitan naman natin yung kanilang tubigan ng fresh. Ayan. So dito muna tayo sa check ko lang yung mga saging namin kasi magkakaroon kami ng activity this coming weeks, no? So maintenance na naman ng ating mga saging kasi nakaraan lang nag-harvest kami. So ayan, may mga bunga tayo dyan. Ayan, meron tayong bunga. So dito muna tayo sa mga fruiting trees, sa mga saging natin. So bakit kailangan tanggalin yung mga lumang dahon ng saging? Kasi nagkakos yan ng sakit na yung fungus, yung namumula yung loob ng saging kapag ha-harvestin natin. So hindi mapapakinabangan, hindi natin maibebenta. So mini-make sure namin na mini-maintain talaga namin yung saging. Ayan, kung makikita nyo, isa, dalawa lang yung pinapatubo namin. So hindi na namin pinaparami. Kasi mas madilim, mas magagawan sa nutrients, magagawan sa sunlight. At meron kami mga intercrop dyan na mga dwarf coconut. Ayan o, kagaya nyan. Marami tayong dwarf coconut dyan. At maaagawan nila ng nutrients. So ito, meron tayong mga tanim na mani dito, ang dami. May mga tanglad doon.
So lahat ng pwedeng mapakinabangan na may tatanim, talong. Ayan, meron tayong mga talong. So marami, no? So hopefully itong mga project namin dito, maliliit na project, pagtatanim and ay maging successful, ano. So ayan. So kung nasubaybayan yung ating yung video natin, etong nakaraang last year lang, no, nagkaroon ng sunog dito. And most likely lahat to naapektuhan. Buti nga marami pang nakasurvive na dwarf coconut natin. So ito, yung pinalitan namin ito na maliit, ay namatay ho yung tanim dito, nasunog. So ito pa nga yung ano nyo. Ayan, nasunog. So ito, pinalitan namin ng bago. So dapat ganyan nakalaki yan. Yan o. Magbubunga na yan, malapit na yan. 1 taon na lang siguro. Kasi more than 3 years na yan, magpo 4 years na ngayong June or August. Magpo 4 years na. So basically, within 5 years yan, magbubunga na po yan. So tignan nyo to, napakataba nitong ano. So ayan, napakataba nitong saging na ito. Taba niya. Ayan, kinukulangan namin. Nililinis. Ito bago ito, kape. Nakalinya yan dito. Hanggang dun. Kape, ang ganda oh. Ang lusog. Grabe yung dahon, ang ganda. Ang variety nitong kape is Excelsa. Excelsa coffee. So yan, chine-check ko every morning kung anong kulang or ano yung mga nagaganap dito sa farm. Bukod sa ako din yung nag-aasikaso ng poultry, ng mga manok. Ayan, mini-make sure ko din na chine-check ko tong mga pananim namin. Nitong kape na ito. Ayan, ang ganda. Pati ito. Napakalusog. So, ano pa? Ito hindi masyado. Ayan. Nagdahon-dahon siya, medyo madilaw yung dahon. So hanggang dun yan, yung kape natin na yun. Mga 90 kapuno ng kape. Hopefully, gumanda yung kondisyon ng ating mga halaman dito, mga tanim. At mag-produce ng magandang production, no? Kahit pang consumption lang. So yun lang naman talaga yung purpose namin dito is food security. Mawala ng lahat-lahat na wag lang mawalan ho ng makakain. Katulad ng pandemic, di ba? We're struggling. Kahit pagbili natin ng mga pagkain, pahirapan, no? Nakamas, total lockdown. Kung meron kang farm na ganito, walang problema. Harvest ka saging. Tapos na ang laban, no? Harvest ka saging, harvest ka ng itlog, harvest ka tapos katay ka ng manok, native chicken, di tapos na, no? Wala kang problema pagkain. Mabubuhay ka for many years. No, kung ganun yung system. So, samahan nyo ako, food trip muna tayo, kain tayo, tapos kape. Tara, doon tayo sa kubo. So yan mga idol, pinalaman lang natin sa pandesal yung itlog na niluto natin kanina. Tapos meron tayong kape. Black coffee.
So ayan mga idol, maraming salamat po sa pagsubaybay. Shoutout po sa mga bago nating subscribers. Huwag niyo pong kalimutan na i-follow tayo, mag-subscribe sa ating YouTube channel. I-like yung button na yan and hit that notification bell. Maraming salamat. Hanggang sa muli. See you next time.